Kalahating oras na lang. Kalahating oras na lang. Walang labis, walang kulang. Walang minutong malilimutan at walang segundong sasayangin. At wala rin pong mabibitin. Ito na po ang kalihim ng agrikultura upang siyang magpakilala sa ating panauhing pandangal. Mga kaibigan, ang chairman ng Presidential Commission on the New Century and the Millennium, si Kalihim Edgardo Angara. Ang ating unang ginang, mga kababayan, tumuyo po tayo at pakinggan ang mensahe sa bagong milenyo ng ating Pangulo, President Joseph Ejercito Estrada, President of the Republic of the Philippines. Salamat po. Maraming salamat sa ating chairman ng Presidential Commission on the New Century and the Millennium, Agriculture Secretary Edgardo Angara, Tourism Secretary Gemma Cruz Araneta, Auxiliary Bishop of Manila, Bishop Ted Bacani, Brother Mike Bilarde, Dynamical religious leaders, Dr. Ariel Maimban, Iglesia ni Cristo, Mr. Alim Al-Aman, Muslims, Pastor Felipe Perez Jr., Protestant, Dr. Father Isagani Pablito, Iglesia Filipina, Independiente, honorable members of Congress and the Judiciary, Excellencies from the Diplomatic Corps, AFP Chief of Staff and Commanders of the 3 AFP Major Services, honorable members of the Cabinet, other city, municipal mayors, and local officials, mga iba pang kasama ko sa paglilingkod sa ating pamahalaan, ang unang ginang Dr. Aloy, mga minamahal kong magulang at kapatid ng sambayanang Pilipino. Sa loob ng ilang sandali ay sasalubungin natin ang bagong taon na magdadala sa atin sa bagong siglo at sa bagong milenyo. Isang karangalan para sa sambayanang Pilipino ang makiisa sa buong mundo sa pagdiriwang na makasaysayang okasyong ito dito sa Quirino Grandstand. Sa pagtitipon natin dito ngayong gabi, dala natin ang tinig ng pag-asa at pangarap ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga bayani, ng ating bansa at ng ating lipunan. Dala natin ang pag-asa at sigla ng buong daigdig para sa diwa ng kapayapaan at kaunlaran. Tayo ngayon ay bahagi ng isang worldwide mass media coverage, kaya mapapanood tayo ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi tayo pauhuli sa kanila dahil tinuturing natin na ang bagong milenyo ang masisiglang ng bago at maghinahawang kaayusan, pangkabuhayan para sa ating bansa. Hindi tayo paiiwan sa krisis na nagdaang siglo at nagdaang milenyo. At lalong hindi tayo papayag na muling maisantabi ang tadhana ng kaunlaran at kapayapaan ng ating bansa. Ito ang ating pangmilenyong paninindigan na sinisigaw ng ating kinabukasan. Kahit ano pa ang dahilan ninyo sa pagpunta dito,
alam ko nagkakaisa ang ating pag-asa na sa pagbubukas ng isang bagong panahon ay naghihintay ang isang magandang kinabukasan para sa ating lahat. Tonight, we welcome the dawning of not just a new age, but of a new era. This is an era that must vindicate and express our common vision, our great and noble aspirations that are now enshrined by the painful struggles of a rich and a heroic past. We have endured a troubled era that has served to steer our consciousness towards the pursuit and celebration of a truly free, sovereign, and democratic society. At the turn of the past century, our people faced the tyranny and supremacy of a new colonial power. We arrive tonight to meet the new century and the new millennium, gifted with the power of our own individual and collective dreams and aspirations, not just of preserving a free and democratic nation, but of building an equitable and prosperous society. This is an agenda that remained undiminished and carved out in the face of crisis and conflict. Marami pa sa atin at marahil, higit na, marami pa sa mga mamamayan ng ibang bansa ang may kakayahang pangamba, kanya-kanyang pangamba at takot kung ano ang ihatid sa mundo ng bagong milenyo. Marami ding mga kung sino-sinong mga hula, ang mga fortune teller, ang mga psychic, social at economic forecasters ang nakikinabang at kumikita rito. Hindi ko na sila babanggitin ngayong gabi. Baka sumikat pa sila. Ngunit naniniwala ako na hindi na nila kayang takutin ang Pilipino. Hindi dahil sa dati na tayong takot. Hindi nila tayong kayang takutin dahil marami na tayong pinagdaanan na hindi nila pinagdaanan. Marami na tayong mabibigat na krisis na pinagsamahan. Nalampasan na natin lahat ito. Umahon tayo sa krisis ng kolonyalismo at ng digmaang pandaigdig. Tinanggap natin ang krisis ng pagputok ng Mount Pinatubo at ng mga iba pang mga alaga nating mga bulkan. Sanay na tayo sa mga krisis ng bagyo, lindol, baha, sunog, mga sakuna, kasama na ang traffic. Naranasan na natin ang krisis. Naranasan na natin ating krisis ng ating kayusan pampolitika at ng martial law. Hinarap natin ang krisis ng karahasan at kriminalidad. Dinadala natin ang krisis ng rebelyon sa buong bansa, lalo na sa Mindanao. At sa kasalukuyan, unti-unti na rin tayong bumabango sa krisis ng pananalapi sa Asya at sa ating ekonomiya. Sa lahat ng ito, kasalukuyan, pasamparin natin ang krisis ng kahirapan. Kaya sa aking pag-upo bilang Pangulo, una kong binigyan ng pansin ang kalagayan ng ating ekonomiya. Sa madaling salita, nalampasan at kaya natin lampasan ang lahat na ito. Kung tayo ay urong, hindi tayo susulong. Our generation and the generations of our forefathers have learned to cope with and overcome the trials and the difficulties of the times. The peoples of other nations are apprehensive today of the new era because they were deprived of the majesty of harsh and cruel experience. That is why they are afraid, but we have endured. That is why we are not afraid. And we will endure with the same resolve and optimism, the same capacities to rise over and above all
the challenges imposed by this new era because we are committed to put certainty and direction to the uncertainties of a new century and of a new millennium. And we will deal with them with the same strength and determination that have given us the courage to rise to the many distinct occasions and events of our recent and distant past. Kaya naniniwala ko na ang ating kapalaran ay nasa ating mga kamay ngayon. Kung ating kasaysayan ay tinubos ng dugo at buhay ng ating mga ninuno, ang kasalukuyang panahon ay kailangan tubusin din ng kayod, hirap, pawis at pagmamalasakit. Ito na ang hinihingi at hinihingi ko pa rin sa ating mga kababayan mula nung ako ay naupo bilang inyong Pangulo. Noon pa man ay nilahad ko na sa inyong lahat ang tunay na kalagayan ng bansa. Sinabi kong kailangan ng bawat mamamayan na magsakripisyo at dumamay. Sa gabing ito, ganyan din ang mensaheng ipinararating ko sa inyo. Sa lahat ng ito, kailangan palakasin natin ang ating pagtitiwala sa ating sarili at higit sa lahat sa pagnubay sa ating may kapal. The Lord of the universe, the author of time and space, the Alpha and Omega, will be with us if we will strive, if we will be one and united to match the challenges of the new era. Ngunit kung merong akong dapat na ituring na isang mabigat na krisis na dapat nating malampasan sa bagong milenyo at sa bagong siglo, kailangan kong banggitin ang kalagayan ng ating pagkakaisa bilang isang bansa, bilang isang lipunan at bilang isang lahi. Ang krisis ng kawalan ng pagkakaisa ang nagbabanta sa atin ngayon sa pangako ng bagong milenyo. Ang ibang bansa, karatig man o malayo, sila ay nagkakaisa. Walang rebelyon sa Singapore, sa Thailand, sa Malaysia, sa Japan, sa People's Republic of China at sa lahat ng maunlad na bansa ng Amerika, ng Pransya, ng Inglaterra. Sa mga bansang ito ay nananaig ang tiwala sa kanilang mga sariling mamamayan at sa kanilang sariling mga pamahalaan. They are able to move forward and collect themselves to push for development and modernity because they are united in their visions and in their aspirations. They are active and major players in the shaping of the world order, and they will also be the front lines in shaping the new millennium. We must strive, therefore, to be part of this progressive league if we are to advance and move forward as a nation. The new era will be kind or harsh, depending on how we make or unmake it. But we must resolve, as we welcome the new millennium, to shape and make it according to our ambitions. Ang mga lipunan tulad natin na mayroong rebellion ng MPA at ng separatist movement sa Mindanao ay patuloy na nababaon sa kahirapan. Yung mga lipunan na tulad natin na hindi magkasundo sa kanilang pupuntahan ay walang mararating kundi patuloy ang krisis ng lipunan. Kaya kahit na anong ganda ng plano o husay ng programa ay lulunsad natin, hindi tayo makakaahon. Hinihingi ko sa ating mga kababayan na itigil na natin ang hidwaan dahil nagdaan na tayo dito at naranasan na natin na wala tayong mararating kung bawat kilos na ating mga pinuno ay ating pag-aawayan. Unity and peace. This is my wish for the new millennium. This may be hard for us, but it is not entirely impossible. With our
with our unwavering faith in the power of God Almighty, we will overcome. Narito ngayon ang milyong-milyong Pilipino na naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon at nagsasabi na dadalhin tayo ng ating Diyos sa bagong milenyo na ligtas at mapayapa. May kagalakan at may bagong pag-asa sapagkat ang banal na Diyos ay ang ating buhay. Siya ay nakahandang naghintay sa pagbubuo natin ng isang lipunan at daigdig ng pag-ibig kung saan nag-ahari ang katarungan. Kailangan natin taguyod ang pagmamahal sa kapwa, pag-iingat sa kapaligiran at likas na kayamanan ipinagkaloob niya sa ating lahat. Sa layo ng ating narating ay hindi pa rin tayo nating matatapos ang paghihirap ng mga kapuspalad sa ating lipunan. Ngunit ito ay isang malaking hamon, hindi lamang sa mga pamunuan ng sambayanan Pilipino, kung hindi ng marami sa mga pamunuan sa mundo. We were able to address our development aspirations not because we lack the resources to distribute, but because we do not have the will to distribute them correctly. The market which we expect to allocate resources cannot correct its inefficiencies by itself. Only us can. And so we must begin to conquer the reign of poverty in our land by recognizing that we have adhered to policies that increase disposable and real incomes of Filipinos, to productivity, enhancing activities in government that lower the cost of doing business, enhance competitiveness, encourage investment, and consequently create jobs. 3 out of every 4 Filipino families that are poor live in the rural areas. If we are to eradicate poverty, we must begin where poverty is. I also believe that if we improve the rural areas, our problems of congestion, pollution, and poverty in the cities, ang mga pangarap natin sa bagong milenyo ay mangyayari lamang kung ating bibigyan ng pambihirang pansin ang ating pagkakaisa at kakayahan na harapin ang hamon hindi lamang ng ating lipunan kundi ng buong mundo. Sa bagong milenyo ay kilalanin ang mga maliliit at kapuspalad bilang mga malalaking mga negosyante. Time will come that they will do farming and fishing not only because they have to do, but because they love it. Rehabilitate decaying communities in the cities and restore the beauty of the past. And then we can build a future for our children and their children's children in the land of plenty, justice, democracy, peace, and love. Let us therefore claim this victory before our God as we proclaim Him as Lord and Savior, and as we thank Him for the new century and millennium. Kasama ng aking mga mahal sa buhay, pinaabot ko sa inyo ang aking taus-pusong pagbati sa ating pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon, sa bagong siglo, sa bagong milenyo. Nilingon natin ang nakaraan, harapin din natin ang kasalukuyan at tanawin natin ang isang magandang kinabukasan. Sa liwanag ng araw at sa dilim ng gabi, tayo ay magtatagumpay. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang ating bagong pag-asa! Mabuhay tayong lahat! Salamat po.